Hindi ko matuo nga. Maingon mo nga ganahan mo trabaho. Ani, sa ice road. Frozen na ang kamay. Grabing lamig, negative 31 plus hangin. So kailangan kong tapusin lahat yung sa likod, yung mga chain, straps, yung roller, yung pagsasabitan ng straps. Kasi magre-reload pa ako. Sobrang hangin. Oh. Sabihin niyo sa akin, gusto niyo magtrabaho ng ganito? Come on man, you're kidding me. Oh really? Yeah. I'm gonna check it. You got 3 clearance lights, no tail lights. Okay. Morning mga Chuy. This is it. Meet. Finally. A couple of years ago. Guys, new plate number. Wow, 255 man. Meron ng perma. Si Emily, YQ Dispatch. Sa truck number. First time. And this is my new number. 253 2026. 22 is ready. 253. Yeah. So welcome. So 2026. It's late, but yeah, anong magagawa? 255, are you ready? 253 is ready. JB, you ready? Yeah, 253 ready. 255 ready to go. Anim na linggo kaming mawawala, iiwan pansamantala ang aming pamilya. Anim na linggo kaming makikibaka sa hilaga ng Canada, laban sa lamig at dilim. Araw at gabi namin lalaakbayin, 15 oras naming titirahin sa mapanganib na nagyayelong lawa ng Canada. Matibay ang loob, tuloy ang biyahe sama-sama. Sa bawat liko, sa bawat hinto, tibay ng loob ang dala-dala rito. Sa yelo man o hangin na malupit, puso naming Pinoy ang laging higit. Kami ang Pinoy Ice Road Trucker, mga ibang lahi ay namamangha sa taglay na tapang at sipag ng Pinoy Ice Road Trucker. Sumasabay sa yelo, hindi sumusuko kailanman. Kami ang Pinoy Ice Road Trucker, sayaw ang gulong sa niyebe't lamig. Sa bawat kalsada sabay-sabay ang sigaw. Pinoy Ice Road
northbound. 180 253 022 and 255. Look at that, guys. Come on in. And come up here, just stop your check and let me know when you're good to go. That's work. Okay, I'll let you go early. Thank you. You're welcome. Ito yung Meadows. I miss Meadows. First checkpoint ng Ice Road. And then next will be Lockhart. 8 hours, 7 hours from here. Woo! Thank you, Lord. Yung medyo tricky lang dun, yung ano, yung tawag dun, yung Ingram Trail. Double check ko lang aking load. Dito pwede kang mag-check na yung load after ng isang oras na biyahe. Make sure na check mo lahat. I don't know if yung aking ilaw sa likod ay gumana na dahil nawala eh. Yan oh, wala oh. Wala talaga akong ilaw. Ay nako, buti meron pang tatlo dito. Wala. Kung kailan nag-start na, saka nawala. Mamaya na namin ayusin yan. Sa wakas, natuloy din ang aming inaasam-asam na makapag ice road. And here we go. Yeah, nabigyan din kami ng chance. Sumaga kami umalis kanina around 3 o'clock. Gising na kami ng mga 2. Prepare. And then si GP na lang aming hinihintay. Okay, hindi pa kami nakaalis. Yung sa likod ko kanina na empty loaded, ibig sabihin loaded siya pero empty yung second niya, nauna na. And then yung isang west can na lead namin na driver from Arborg, Manitoba, lead namin from West Can tanker, nauna na rin siya kasi nagkaroon kami si GP nagkaroon ng problema sa kanyang transponder. Meron kaming transponder, I think last year lang nila nilagay ito para malalaman kung nasaan yung driver, nasaan yung location, tsaka yung speed, just in case mawala ka dyan sa ice road. That's good. So nandito yung transponder namin. Yeah, pakita ko sa inyo. Yeah, ito yung aming transponder. So naka-charge siya palagi para makikita kung nasaan kami sa ice. So ito yung Meadows first checkpoint. Naalala ko ito yung first checkpoint and ito yung last checkpoint pag galing ka na ng ice, pabalik ka na ng Yellowknife. Ito yung pinaka last na checkpoint bago ka babalik sa provincial highway. Pero ito yung pinakaunang checkpoint pag papunta ka naman ng north. Una siyang papasokin din. The next checkpoint is Lockhart, 7 hours or 8 hours from here. So hinihintay ko na si GP na magkaroon ng signal ang kanyang transponder and then we're ready to go. Ito yung aking setup ngayon. Nandito na yung initan ng tubig again and may kape nang nakalagay, yung nuts, okay, and then tinapay, then noodles and mga energy drink, of course yung sigarilyo,
then biscuits. So naka-ready na dito sa aking gilid. Ganyan na lang siya. Nilagay ko dito sa ano para hindi siya mahulog. And yung drone, naka-ready ng drone. Anytime kami dalawa ni GP, pwede akong mag-capture ng drone shots. Magagamit na yung R3S, no? Nagagamit na. So nauna na yung dalawa. Kami na lang ni GP. Hinihintay na lang na mag-connect ang kanyang transponder sa system nila para ma-detect si GP kung nasaan. So ito yung aking setup ngayon. So madali lang ako magpainit, saksak dito, and then nandyan lang yung pindutan. Kasi pag nilagay mo lang siya dyan, tatalon siya sa kanyang pwesto. So magandang mayroon kang cage para pag pangit ang kalsada, okay lang siya, no? Yeah, ganyan. Para pag nagutom during sa ice, merong makakain. We have to give it a little bit longer. It's just not catching up yet, so we keep refreshing. So she's going to call me back in 10 minutes if nothing happens, and then we're going to make a decision of what to do. 10-4. Thank you. Hey, do you want to come get your transponder? We've got it up and going. Thank you. Be there. Okay, great. Okay, okay na ang kanyang transponder. It can't be. You're on my board. I hope so. Wow. Okay, let's go. I haven't even seen you lately. You are on my board. That's awesome. Well, come on in, dust off and do your checks, and let me know when you're good to go. Okay. Pops, Yes, sir. welcome to Ice Road. Welcome, Ice Road 2026. Oh la la. Two north at 9. Kailangan ko ng momentum para hindi siya ma-stuck. Let's go. You know? Holy moly, man. Wish me luck. Holy. Pag merong medyo nakaumbok, sumasabit yung gitna. Kagaya nito, oh. Yan, sasabit yan. Yeah, I know it. I feel it. Kagaya nito, I feel it. Oh, you know, sabit, oh. Oh my. Good luck, Marco. Nafe-feel ko talagang sumasabit siya, man. Kahit itaas mo yung settings niya,
mababa pa rin eh. Hala, rat-rat. Sasabit ka dito, Marco. Holy moly, man. 10. Still north on 12. Slow down at 10. Ah. Two-way traffic. Sabit na naman ako. There you go. That's blind, man. One north, well. Still north on 13. Okay, ito yung rest area sa 16. Kita nyo may mga truck na nakapark. Ito yung mga umalis kagabi. Hindi ka matulog dyan pag hindi na kaya. Mag-aalas 7 na ng umaga. 6:32. Continue on unpaved road. One north 15.
daming nasisira na ng makina. So anong gagawin? Slow down kasi bubulusok yung RPM niya eh. We're going to a stop now, or I can do a P&G. We done? Yeah. Bubulusok yung RPM niya. Kaya nilalagay namin sa neutral. Before may nasira ng makina dito ng Q-line. Then stop. Pag bulusok na yan, biglang tataas yung RPM, sisira yung makina or transmission nila. Mga Choy, 11 kilometers to second checkpoint. Ito yung tinatawag na Lockhart. Kakain kami dito lunchtime, tama-tama lunchtime. Then mag-grocery kami dahil ang daming pagkain dyan. Pwede ka magdala ng pagkain. Mamaya makikita ninyo yung aming grocery. Magdadala kami ng supot ng Dalarama. Yeah, mag 12 o'clock na, umalis kami sa YK is 3 o'clock. So sakto lang talaga siya, 8 hours YK hanggang dito sa Lockhart. Then another 8 hours na naman papuntang Divik. Ito ice to siya, ice. 2 north, 41. So dito matatapos yung aming 25 zone sa ice. Lahat ng ice from Yellowknife, from the first pagbaba ng ice road hanggang dito. This is 25 kilometers an hour. So dito matatapos. Lockhart dispatch, we have a copy. After ng Lockhart, got 2 northbound, winter 0255 and 253 coming into your yard. Gonna take a quick break and grab some food. Thank you. yeah, after ng Lockhart, then 30 kilometers an hour na yung next na cruise sa ice. Hindi na siya 25, so dagdag ng 5 kilometers. I think mas makapal yung ice doon sa lagpas dito. Thank you, Lord. Wow, grabe. Survive yung ano trailer. Wala kayong nabali dito. Yes naman.
Anyway, Choy, welcome to Lockhart. After 2 years, nakabalik din dito. Kakain lang kami. After 2 years. So wala akong ilaw dito sa likod, so hindi ko kailangan yung ano. Ito na lang 3. Ang bigat nito eh. So sana is walang nabali. Itong dito na side, sayad dito. Lahat. Ha? Lalagyan ko na tanggal kaya tumigil tayo sa Sugar Shack kanina eh. Yung strap? Yung strap tumigas eh. Lalagyan ko ulit ng isa. Kain na tayo. Tara. Welcome to Lockhart. Welcome to Lockhart. 255. Grabing sinag ng araw, no? Buti nag-survive. Hindi. Ang bigat kaya niyan. Bebe, ka? Ay, Ilang beses? marami. Maraming Pinahihila, no? ay mafe-feel mo siya, pinipigilan ka niya eh. Pinipigilan ka na pinipigilan ka ng trailer. Bigla na lang parang mahihila pa. Yeah, parang hihilahin ka. Kaya kailangan naka full speed ka. Yaan mo Kaya yung... nga sa Portage nakalagay 30 lang yung speed limit eh. Kaya nasabi ko pagka nag-30 lang kami. wala. Kami dito. Stuck ka. So ito yung Lockhart, Machoy. Pwede ka mag-fuel. May shop sila, may kainan doon sa taas, may wifi. So doon kami galing kanina. Yung highway na yan. Grabe, mabubuhay ka ba sa ganito? Naalala mo, Paps, nung napunta tayo dito, ang habol natin, code ng internet. Ngayon, hindi na. Oo, para lang makapag-usap tayo sa bahay. Ngayon, wala na, no? Wala na. Hindi na kailangan. Nakarating din. Lunchtime, burger at saka soup. Niluluto pa yung burger. Ha? Niluluto pa yung burger. Ito, Sandwich yan eh. burger na to. Hindi, itlog yan. Ha? Nag-order ka? Hindi pa sila nabibigay. Oh, wala pang 12 pa pala eh. So guys, let's start na sa grocery. Oh, walang laman. Oh, juice. Daming juice. Ano kayang pwedeng dalhin? Apple. Yeah. Oh, 2 apple. Kutsara kasi kailangan walang kutsara. Ito, masarap tong kainin sa biyahe. Mandarin. 2. Fruit salad. 2. Quaker, apple, cinnamon. Diba? Libre na dito guys. Noodles. Kuha tayo ng noodles. 1. 2 na. Oh. Ha? Maximum of 2 lang. Sandwich. Maximum of 2. May cheese Yeah. Masarap kainin tong cheese eh. Pag yung gutom na gutom ka na. Then 2 nito. Okay. Hi Dina. How are you? We're good, you? Maraming ice cream. Uy, may sandwich pala dyan eh. Ha? Ano yan? Spaghetti. Hindi. Ano? Ano yan? Macaroni. Maasim ito. Asim. Ito Pops. Hindi, gusto ko niya. Sarap yan. Ha? Pickles. Really? Maasim yan eh. Pag-iising. Walang itlog. Ubas pa. Ay, ito.
yan. Yan, sausage. Kuha tayo ng marami. Guys, dami namin baon. Lalas. Maguguto mamaya. Ito, Wednesday. Ano? Ice cream. May ice cream ba? Hindi ka tayo mag-ipot dito? Ay, isa lang. So guys, ang dami na. Worth $100. Sokoli. Ha? Yung vanilya. Matututo ko sa... Hindi, kakainin mo na agad mamaya pag sakay. Panghimagas ba? Di ba, nakapag-grocery na kami. Puno ng aming fridge. Busog. Ano yung dispatch na yun? Di na. Tanda mo pa ano? Yeah, matanda. Grocery guys, walang bayad. Free. Wala masyadong tao kasi. Sakto na to ha, makaabot ng Divec. Divec. Ay, kukuha pa rin ako dun. Oo nga, pagdating ni Hindi, Divec, kuha na naman. Oh, doon kasi naka-ganong plate eh. Wag lang hungry man. Oo, yun. Ay, hungry man na naman. Sarap yung luto nila doon. Dadala ako doon. Pero hindi tayo pinapapasok sa loob, no? Sa Pwede ka Kainan. pumasok hanggang doon sa liguan. liguan lang. Oo. After mo. Oh, nandyan pa rin siya, oh. Pala siya eh. Minute tapos siguro ng pagkain mo. Wala masyadong ano, no? Wala masyadong truck. Wala na. Ang marami kuan, tanker. At saka kahit sa tanker, Pops, dati may kasalubong ka. Ilang beses lang tayo nakasalubong. Diba? Tingnan. Ito guys, oh. Kita nyo, kukunti ang truck. Before, ang dami dito, puno to. Lunchtime, puno to. Yun ang mahirap pag wala ng DEF. Dapat pag nag-install, delete niyan DEF, no? Yun, kay YB, dinitin lahat. Para wala ng problema sa ano ba? Sa DEF, diesel lang. Kailan mo gagawin yung ilaw mo? Pagbalik na? Hindi, doon na sa ano? Sa Divec? Divec. Kaya saan malamig ah. Yun na ang paborito natin dalawa. Kung saan Ha? malamig. Tsaka madilim. Hindi, fuse lang yan. Fuse lang yan. Meron akong fuse sa 20 at saka 25. Yeah, titignan, ang fuse niyan ay nasa hood eh. Hayaan muna natin umalis ng dalawang to. Yeah. Meron pa dalawa oh. Lalagyan ko lang ng ano, lalagyan ko lang ng Hindi lang, dinigil ilaw mo sa likod. Ah. Para hindi na namin. Okay, dito kami magla-line up para sa another 8 hours na biyahe papuntang Divec. Dalawa lang kami ni GP again. We're at the beach, dispatch. Yeah, you can carry on. Alright. Thank you, dispatch. See you on the flip. Ito yung lineup ng beach. Ang lake, ang tawag nila ay Beach. You're a bitch. Tayo ko lang siya ng 300. At least nakapagpahinga ang aking paa. 100.
mahabang lake. So binabaybay na namin ang gitna ng lake ngayon. Yan, daming mga biak. Kailangan kong iwasan. Yung part na yan, yan ang malambot. Yung snowbank. And also dito sa side, yung snowbank, yan ang mga malambot. So makikita nyo ang daming cracks. Yan o, napakahaba niya. So nasa gitna kami ngayon. Yung speed namin ay 30 kilometer an hour. So sabi ko nga plus 5 kami dun sa the last one is 25. And maririnig niyo yung cracks. Wala pa kami sa kalahati, pero that's only 111 kilometers mga chay. That's 111. Pero dahil ang speed lang namin ay 30, and it takes some time na makarating kami sa destination. Dapat yan kung 100 kilometer an hour, that's only 1 hour, right? Pero hindi eh. So that's 110 sa 30, 369, mga 4 hours pa. 4 hours. 4 hours to destination. Hindi ko na makita si GP, ang layo na niya. Kasi siya, pwede siyang tumakbo ng 50 dahil empty loaded siya. I think nasa, wala pa siyang 5,000 kilograms sa kanyang load. So pwede niya akong iwanan eh. Pwede siyang mauna. Dahil empty loaded yun. Basta kahit may load ka, basta I think wala, hindi ka lumagpas ng 5,000 kilograms, pwede kang tumakbo as empty na sasakyan. Pero loaded ka. Kaya ang tawag doon empty loaded. Hindi ko na siya makita. Ay, nandun, layo na niya. Siguro mga 3 kilometers yung pagitan namin. But nakaka-amaze ha. Kanina pa ako hindi, kailang umaga nakakita ko ng uwak. But as of now, walang mga uwak dito ngayon na nakatambay sa gilid. Madalas sa mga uwak nandito eh, naghahabol ng mga truck, tapos nahingi ng pagkain. So far, wala. Clear. Layo no? Layo ng lake oh. Nasa gitna. Kaya ang pangit dito pag mag-drive ka ng gabi, nakakantok siya. So nandun lang yung lupa oh, sa kabilang side. Then kalakihan nito ay puro lake. Yan, lupa doon sa kabila. Okay, I'm gonna stop for a while. Saglit lang.
ng biyak ko. Hulog na eh. Ah. Yeah. Oh, biyak na oh, ang leg. Laki ng biyak ko. Nauka na eh. Laki na ng biyak. Layo na ni GP man. Anim na linggo kaming mawawala, iiwan pansamantala ang aming pamilya. Anim na linggo kaming makikibaka sa hilaga ng Canada, laban sa lamig at dilim. Araw at gabi namin lalaakbayin, 15 oras naming titirahin sa mapanganib na nagyayelong lawa ng Canada. Matibay ang loob, tuloy ang biyahe, sama-sama. Sa bawat liko, sa bawat hinto, tibay ng loob ang dala-dala rito. Sa yelo man o hangin na malupit, puso naming Pinoy ang laging higit. Kami ang Pinoy Ice Road Trucker, mga ibang lahi ay namamangha sa taglay na tapang at sipag ng Pinoy Ice Road Trucker. Sumasabay sa yelo, hindi sumusuko kailanman. Kami ang Pinoy Ice Road Trucker, sayaw ang gulong sa niyebe't lamig. Sa bawat kalsada sabay-sabay ang sigaw. Pinoy Ice Road Trucker, tuloy ang galaw. 5 oras lang ang aming tulog, kailangan matapos ang biyahe, buhos ang loob. Habang makakapal pa ang yelo sa daan, bago sumapit ang katapusan ng Marso laban. Ilaw sa dilim, makina ang tugtog, sa bawat kilometro tibok ang puso. Sa lamig ng gabi, init ang samahan. Pinoy na lakas, hindi matitinag kailanman. Sa bawat hamon, sabay ang hakbang, disiplina at tapang, dala naming sandigan. Kami ang Pinoy Ice Road Trucker, mga ibang lahi ay namamangha sa taglay na tapang at sipag ng Pinoy Ice Road Trucker. Sumasabay sa yelo, hindi sumusuko kailanman. Kami ang Pinoy Ice Road Trucker, awit ng kalsada sabay-sabay, sa niebe man o sa dilim ng daan. Pinoy Ice Road Trucker, hanggang dulo ng laban. Direct chichigan na kami. Dati, nung 2024, napaka-bibo nito. Ang daming tao. Puno. Itong area na to ng dispatch. Ngayon, tahimik eh. Tapos wala na mga pagkain. Yan, loading na ako mga choy. Kita nyo yung live kanina sa Facebook. You can hit straight on
So dito ang tulugan ng mga driver mamaya. Lamig, negative 31. Doon kami galing kanina. Then dito ang unload. Yan ang crater, yan ang mine. Crane is here on the left-hand side of me. Just going to go up here and get right out of your way so you can back right into them there. Copy that. Okay, that's good. Ililift nila. Hindi na ako magtatanggal ng neck. Yeah, that's good. I'm just going to get right out of your way here so you can back up there. Good shot. Let's roll. Walang busina. That's good. Ay, thank you. Hindi na tatanggalin ng aking neck. Thank you. Mabigat yan. No. Mabigat yan. 45,000 yan eh. Are you sure, guys? Wait, I'm gonna let them sign my unloading. Hindi ko matuo nga. Moingon mo nga ganahan mo trabaho. Ani, sa ice road. Frozen na ang kamay. Grabing lamig, negative 31 plus hangin. So kailangan kong tapusin lahat yung sa likod, yung mga chain, straps, yung roller, yung pagsasabitan ng straps. Kasi magre-reload pa ako. Sobrang hangin. Oh. Sabihin niyo sa akin, gusto niyo magtrabaho ng ganito? Come on man, you're kidding me. Isama ko kayo sa labas. Galing na ako dun eh. Galing na ako dito. Grabing lamig. Hindi pa ako tapos. Kala niya madali, no? Isip niya lang yan, Choy. Grabing lamig sa labas, Choy.
gasolina pang kailangan balik. Ilan yung kanina na yan. May windshield pa. Chain, wala na. Binders sobrang tigas na. Sobrang tigas na. Grabing lamig. Ramdam niya yung bawat nalinis ko na kasi kakargahan ako ng load. Ilalim na. Kala nyo madali mag ice roll sa deck. Yung stamina kailangan dito mga choy. Stamina. Yung kaya mo yung dumi. Grabe yung sakit ng hangin. Sakit ng hangin. Basta na choy. Oh my god. Sobrang lamig talaga dito. Yung mga binder frozen. Wala na. Frozen na lahat. Yung mga gamit dito matigas, hindi palambot. Buti ka mo kanina pag-unload ay pag-unload ay crane, kasi kung hindi patay ako sa lamig. Nag-decide na sila na bukas na ako kakargahan ng pack haul back to Yellowknife. And matutulog na ako dito. Bukas ako babalik dito sa opisina dahil sobrang lamig. I don't know si Pops, si JP if makargahan siya. Sobrang lamig. Ayaw nila magkarga. Bukas na lang doon mag wala akong option kundi okay